Annyeonghaseyo, hello, my name is Robin and welcome to another video. So today we're gonna talk about how living in Korea changed my perspective in life. So this is gonna be from my point of view as an OFW and as a previous student and now working here in South Korea. So without further ado, simulan na natin. And we will have some vanilla latte from Bingre. So it's like a company, same with the banana uyu. So if you're familiar with the banana milk in South Korea, this is produced by the same company, Bingre. So thank you, Bingre. Bago tayo magsimula, gusto ko lang magpasalamat dun sa mga sumuporta dun sa previous video ko about discrimination in South Korea. Hindi ko po in-expect na ganun kadami yung manonood, magsusuporta, mag-express ng kanilang opinion, ng thoughts, and yung iba ay criticisms, negative and positive. So, medyo may matamis, tapos lasang-lasa lang yung vanilla. So, the title of this video, as you can see, it's about how living in Korea changed my perspective in life. So, itatakil natin dito bilang OFW, ano po ba yung mga nabago sa buhay ko? From living in the Philippines, tapos lumipad po ako ng Korea, and living here for roughly 11 to 12 years. I don't remember exactly, but it's more than 10 years definitely. So let's start with my unexpected lessons. Nung una kong narinig yung papunta about South Korea, ang nasa isip ko agad is about kimchi, K-pop. Pero nung habang tumatagal ako dito, na-realize ko na hindi lang pala comfort ang dala ng bansang South Korea sa buhay ko. So ano pong ibig sabihin ko nun? Dito ko po natutunan sa South Korea yung totoong meaning ng growth, ng independence, ng faith. Kaya po sa videong ito, gusto ko pong i-share kung paano yung mabuhay dito sa South Korea, kung paano niya nabago yung pananaw ko sa buhay bilang isang Filipino na nangangarap tapos nakapagtapos po dito sa South Korea bilang isang full scholar. So thank you po sa South Korea sa mga opportunities. So sa videong ito, i-share ko po yung mga nabago ng South Korea sa pananaw ko sa buhay. So before discussing my life in Korea, gusto ko ding i-share yung tiny snippets of my life before Korea sa Pilipinas. So, lumaki po ako sa San Pablo City, Laguna. Kaya kung mapapansin niyo sa aking accent, medyo may pagkapunto ng Batangas or ng Quezon kasi parang malapit po kami sa Dolores, Quezon. Tapos, malapit din kami sa Tanawan, Batangas. Kaya yung punto ko po ay lahok-lahok. Sometimes maybe you would observe that I'm using some Tagalog words that are not so common. Well, tumira po ako sa San Pablo. It's a famous city for ube. Kung mahilig po kayo sa ube, parang doon kami sumikat sa isang barangay na nagpo-produce ng madaming ube na na-feature pa nga sa mga morning shows like Unang Hirit. Kung mapapadaan kayo sa San Pablo City, meron pong isang barangay doon na isang hilera ng ubehan. Kung interested po kayo kung paano ako nakarating ng South Korea bilang isang Filipino scholar, I will link it somewhere here. Nung nakatanggap ako ng private scholarship, sobrang saya ko po kasi matutupad na yung pangarap kong mag-abroad kasi bata pa lang ako talagang pangarap ko na pong ibang bansa and pangarap ko talagang mamuhay sa ibang bansa na ako lang, wala akong kakilala tapos ako yung mag-e-establish ng sarili ko para mas makilala ko pa yung sarili ko and ano pa yung mga kaya kong gawin. Hindi lang puro aral, puro academics. Gusto kong ma-explore yung mundo. Gusto kong mag-travel. Gusto kong makamit ng ibang mga tao. So, ganun po yung mga perspective ko before coming to Korea. Bilang bata pa ako noon in my early 20s. Na ngayon ay halos dito na rin ako tumanda. I've spent like 33% of my life in South Korea. So before Korea, nung nakatanggap ako ng private scholarship, sobrang saya ko po. And ang una kong naisip nun, kapag nakapag-Korea ako, ibig sabihin, matutupad na yung mga pangarap ko, yung makapag-travel, makapag-meet yung ibang tao, tapos manirahan sa ibang bansa na ako lang. Akala ko noon, ang definition ko ng success, kapag naka-reach ako ng foreign land, ito na yung tinatawag na success. Hindi pala ganun kasimple.
So ayun na nga, nakapunta po ako ng South Korea in 2013 for the first time. First international flight ko. First time ko din pong sumakay ng eroplano. First time kong mawalay sa family ko actually kasi nung college naman hindi po ako tumira sa dormitory or napalayo kasi nag-uuwian po ako from San Pablo to LB and LB to San Pablo. Isang oras lang po yung biyahe sa jeep. Kaya never ko po talaga na-experience na mapawalay sa magulang ko and sa family ko. Nung first kong nag-Korea, sobrang saya, naghahalo yung takot, yung saya, yung kaba, yung anxiety. Tapos, so magtataka kayo, ano po ba yung pinunta ko dito sa South Korea and bakit ako nandito? So, nung 2013, nag-aral po ako ng master's degree sa isang university. So, nung dumating na po ako sa university, the following day, pumasok na po agad ako sa laboratory para ma-meet yung mga professors ko and yung mga labmates. Tapos dumating na yung time na parang nag-struggle na ako dahil sa language barrier. Kasi simpleng pagbate sa mga locals dito hindi ko magawa. Kasi wala akong confidence na sabihin na annyeonghaseyo, kamsahamnida. Tapos umattend na po ako ng mga first Korean lessons ko. Doon ko na natutunan yung mga basic Korean phrases for daily life or daily conversation. Kaya simula nun, sabi ko, siguro it's really a must na matutunan ko yung Korean language. Otherwise, ako din yung magsasuffer sa huli and hindi ko talaga mai-integrate yung sarili ko sa culture and sa society kung hindi ko alam yung language. Nag-self-study lang po ako ng Korean. So sa mga nagtatanong kung paano ko natuto ng Korean, self-study lang po. Bali, umattend ako ng formal language training for 1 semester. And it's purely basic Korean like Kanadara, the Hangul alphabet, yung pronunciation niya. Tapos yung mga examples like oye, uyo, kopi. Ito yung mga basic words na natutunan ko before. Hindi naman sa pagmamayabang. I was able to learn the language in just a week. So after 1 week, I was able to read words in Korean. Tapos una kong dating sa lab, na-meet ko na yung mga Korean labmates ko. Doon ko natutunan na yung mga Koreans pala, merong hierarchy. Tinanong nila agad ako kung ano yung age ko, ano yung MBTI ko. Ewan ko ba, ba't obsessed yung mga Korean sa MBTI and sa age? Yun pala, itatrato ka nila base sa age mo. Well, sobrang laki ng factor ng age dito kasi doon ka magkakaroon ng mga kaibigan or doon mo rin madidiscover kung sino yung mga kakaayawan mo at magugustuhan mo. Ang example is yung laboratory ko noon, ako yung parang mangne na tinatawag or yung bunso sa laboratory. So, meron kang mas matatandang labmates. Merong tinatawag na hyungnim, merong nuna. Ito po yung terminologies para sa pagtawag sa mas nakakatanda. And kyusunim para sa professor. So, ang dami ko pong adjustments na ginawa nun kasi kailangan ko mag-adjust ang kultura nila. For example, yung paggamit ng mga jondemal. Kasi nung natutunan nila na, oy, marunong na itong mag-Korean, dapat ang gamitin mo nun is yung jondemal or yung formal or polite na Korean form, hindi yung bandemal which is the more impolite form ng mga verb tenses. Unang impression ko sa kanila, sobrang strict ng hierarchy, sobrang strict ng schedule, and hindi pwede basta-basta dito. Kaya para po sa mga Filipinos na nag-aspire mag-aral dito or mag-work, please pay attention to small details like, irespeto mo yung schedule nila, irespeto mo yung time nila. Kasi sobrang busy po ng mga Koreans and importante po na igagalang natin yung oras ng ibang tao. So, bawal ang Filipino time dito, otherwise magagalit po yung mga tao sa inyo. So, proceed na po tayo doon sa topic na, so what Korea taught me? So, unang-una, yung disiplina. Yung disiplina sa oras. Lahat po dito ay on time. Yung schedule ng bus, schedule ng train, yung klase sa school,
Yung meetings, sobrang importante po na dapat on time po tayo dito. Dito ko po natutunan yung pagrespeto sa oras ng iba at yung oras para sa sarili ko. Kasi po, binavalue nila masyado yung oras dito and every minute counts. Parang sa kanila, time is money and hindi dapat nasasayang sa pagbubulakbol or pagiging tamad. So, ayaw na ayaw po nila yan. Second na natutunan ko po dito yung dedication. Nakita ko kung paano magtrabaho po yung mga Koreano and they are fully responsible for what they're doing, whether it's in the lab or at work. So, sa araw-araw na pakikasalamuha ko po sa mga Koreans, dun ko na-appreciate kung paano sila nagkaroon ng malaking pagpapahalaga sa ginagawa nila. They are very focused, they are quiet, they are full of passion and purpose in life. And doon ko napatunayan na hindi po sapat yung talino lang para maging successful. Dapat marunong ka ding dumiskarte, marunong kang makisalamuha sa ibang tao. At higit sa lahat, dapat consistent ka. Consistency is the key. Yung third lesson na natutunan ko sa mga Koreans is yung pasasalamat. Sobrang pasasalamat ko sa South Korea kasi sila po yung nagbigay ng magandang opportunities and kinabukasan para sa akin. Gaya nung na-mention ko sa previous video, hindi po ako makakapagtapos ng pag-aaral kung wala naman talaga ako mga scholarship. Korea po yung nagbigay ng way. They paved the way para makapagtapos po ako. And hindi lang po ako yung natulungan niya, natulungan din niya po yung family ko in general. Kasi dahil dun sa mga scholarship, inipon ko po talaga yun para may mapadala din po sa pamilya. Noong mga time na yun, wala na pong work yung mga magulang ko and parang nagtutulungan na lang po kami kung sino yung makakaluwag-luwag, sila yung tutulong sa pamilya. Kaya sobrang salamat ko kasi nakapagpaaral ako ng sarili ko. And at the same time, abot ako ng tulong sa family ko. So, yung natutunan ko, it's not about how much you have in life. It's not about the money. It's about how you express your gratefulness, yung pasasalamat sa mga taong tumulong sa'yo or magbigay pugay at pagtanaw ng utang na loob sa mga taong tumulong sa'yo nung nagsisimula ka pa lang. Sa totoo lang po, living alone in South Korea has tested my faith. Dumaan po yung mga gabi na kinu-question ko yung Panginoon na bakit po ang hirap, bakit po ako nandito, ano po ba yung mga plano niyo para sa akin. Yung Korean experience ko talaga yung nag-connect sa akin sa Panginoon and ito yung way niya para maging close pa ako sa Kanya. Parang nilayo niya ako sa sarili kong bansa para ma-discover ko yung sarili ko, ano yung mga kakayahan ko, ano yung mga hindi ko kayang gawin, ano yung mga bagay na magaling ako at hindi ako magaling. At the end of the day, wala kang tatakbuhan kundi sarili mo lang and kapag mag-isa ka na before ka matulog, minsan maiiyak ka na lang na bakit ganito yung mga nangyayari. Pero alam nyo, sa sobrang tagal ko dito, parang ngayon ko nare-realize na lahat ng mga nangyayari before, may rason kung bakit siya nangyari sa'yo. And everything in life has a purpose. And doon ko napatunayan na kapag may tiwala ka, kapag may trust ka sa Panginoon, hindi mo na dapat questionin kung ano yung mga nangyayari sa'yo. Kasi parte na yan ng buhay. Kumbaga, nakasulat na yan sa iyong tadhana. Kumbaga, sa oras ng katahimikan, doon ko mas narinig ng mas malinaw ang boses ni Lord. Kaya, thank you God. Kasi nakaabot po ako ng more than 10 years dito sa South Korea. So, yun yung natutunan ko na ang peace ay hindi mo mabibili. You will not be able to achieve success without peace. Kaya, importante na meron tayong connection sa ating lumikha. So, dito ko po natutunan na success without faith is empty. Hindi ka totoong magiging masaya kung wala kang faith sa Panginoon. Kaya dapat hindi nawawala yung faith natin sa Kanya. And that faith does not need words. It's all about the trust. If there are days that are dark and vague and hazy, hindi ko po kino-question ang Panginoon kasi I just put all my trust in Him. Sana po sa mga nag-a-aspire maging OFW, bago po kayo maghangad na yumaman, pagyamanin niyo po muna yung ating connection at relasyon sa ating
Panginoon. At dito ko rin po natutunan sa South Korea na hindi lahat ng taong mamimit mo na akala mo ay kaibigan mo ay totoong kaibigan mo. So para po sa mga nanonood, lalo na yung sa ating mga viewers na may pangarap din pong manirahan sa abroad, mag-work or study abroad tapos mag-isa kayo. Ituloy nyo lang po yung mga pangarap nyo. Go lang. Once in a lifetime lang po yan dadating and di natin masabi kung paano kayo mababago ng living abroad and your perspective in life. Pero ang dapat nyong tandaan, hindi po siya madali. It's not easy to live alone in a foreign country. Merong days na talagang malungkot, feeling mo mag-isa ka na lang, wala kang kakampi or minsan lumalaban ka para sa sarili mo. Pero dapat nyo ding tandaan na bawat araw may opportunity kayo na mag-grow. May opportunity kayo na ma-discover yung sarili nyo, yung strengths and weaknesses nyo, yung threats and opportunities. Nandyan lahat sila. And bawat araw, binibigyan kayo ng panibagong chance na patunayan yung sarili nyo to make yourself better than yourself yesterday. So, doon ko rin natutunan na hindi ko kailangang ikumpara yung sarili ko sa iba kasi meron tayong iba't ibang timeline. You cannot compare yung chapter 12 ng isa sa chapter 1 mo. Hindi mo pwedeng i-compare yung sarili mo kasi ito yung magiging source ng burnout, ng demotivation, tapos inggit na dapat focus lang ako sa lane ko. And hindi ako magtatapak ng iba or titingin sa track ng iba kasi magkaiba kami ng final destination. Basta importante, i-enjoy ko lang yung journey ko sa pagtahak towards success. So overall, yung buhay ko sa South Korea ang nagturo sa akin ng isang simpleng katotohanan. Yung katotohanan na success is not about where you are, it's about who you become while you are there. So kung ikaw man po ay nasa Pilipinas, nasa Middle East, nasa Europe, sa USA, or dito sa South Korea, or sa ibang panig ng mundo, alalahanin mo po na hindi mo po kailangan maging sikat para maging matagumpay. Ang kailangan mo lamang ay magpakatotoo at magpasalamat. So maraming salamat po sa panonood. Kung gusto nyo pa pong marinig yung mga kwento ng isang Filipino na naninirahan dito sa South Korea, please consider clicking the subscribe button. I will put it somewhere here. At sabay-sabay po nating i-discover yung journey ko po dito sa South Korea. So this is Robin, your Filipino in South Korea, reminding you to please stay humble, stay grateful, and keep the faith. Please like, share, and subscribe. Bye-bye.